let's cooperate and think about what we have to do to reclaim this country and give it back to the people. Yes. So fundamentally, I joined PDP Laban because my father is here, the PDP, and though he is in The Hague right now, he is still a member of PDP. Yes. Yeah, he's still the chair of PDP Laban. While he is not here, as acting president, I feel that it's my responsibility to organize all of us and decide among all of us, we should agree on things, on what direction we have to take until the 2028 elections. So, what is the concern? It is the country and its people. So I believe, kayo lahat na nandito ngayon, and those who follow and believed in my father, kaya nandito pa rin kayo because you still believe that we can make a better country and a better tomorrow. Not only for us. Ako may mga anak ako, kayo may mga anak kayo, may mga ako kayo. So what do we want for our children? Kasi sa nangyayari ngayon, pag nagpatuloy ito, could you imagine kung anong klaseng bansa our children will grow up? Eh tayo, sanay tayo sa hirap because, but we want more, we want to make our children have a comfortable life, have a peaceful country, free of corruption, that's the main thing, free of crime, and good governance. It doesn't have to be perfect. Wala naman talagang perfecto sa dito. But policies in government, the direction of a government should benefit the majority of the people. And what is happening now? Saan yung pera ng bansa natin? Even the President himself, si BBM, last year, if I remember correctly, August, nagpalabas siya ng mga contractor kuno that who were misusing the funds of the government. Eh anong nangyari ngayon? Pumutok sa mukha niya. And true enough, may issue talaga tayo sa pera. Hindi na pupunta. We have ghost projects. We do not have infrastructure. And how can people, especially the ordinary Filipino, yung mga mahihirap, how can they move about and help themselves if the government does not properly use government funds to improve the lives of these people? Hearing was set Friday. Kaya nung the whole day following, which is Thursday, as mentioned by E.S. Bingbong, they were promised about that they will be told about where the whereabouts of the former president. But apparently, they were not told. That's why the whole day of Thursday, naglibot sila kung saan pupunta. Pumunta sila sa detention, pumunta sila sa hospital, and perhaps si E.S. Bingbong can narrate further about what they did on Thursday. The following day, what we did the whole day was to look for him sa mga tulungan, sa mga ospital, pinasyal namin, pinunta namin, wala kaming, lahat sinasabi wala siya. Nasabihan na lang kami, I was informed at around 8 in the evening na you can see him the following day, tomorrow, at 9 o'clock in the morning, and then at 2 o'clock, meron kayong hearing sa ICC, meron siyang hearing. So, imagine yung worry na hinaharap mo na may hearing bukas. Sino nga harap? No?
may abogado siya. Asan yung abogado? Unfortunately, hindi available yung abogado. But following day, I went to see him sa kulungan. Hindi ko mix ang feeling ko, hindi ko alam kung papakita ako ng lungkot o yung usual namin na pag nagkikita, kunyari nakasimangot, pero maya ng konti, tatawa na lang bigla yan ng ano, yung kung ano-ano na lang sasabihin. Pagpasok ko sa kanya, o kumusta ka na? Ako pa kinumusta. Sabi ko, mabuti ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Kumain ka na. Ayoko ng pagkain mo. Hindi ko makain to. Sabi ko sa kanya, may tatanungin lang ako 3 bagay sa'yo. Nabigyan ka ba ng bagong waran? Wala. Nag-serve ba ng bagong complaint sa'yo? Wala. May pinirmahan ka dito mula nung dumating ka? Wala. Sige, pwede na tayo mag-usap. Kumain ka muna. And then, tumutulo yung sipon niya. May panyo ka ba? Pag meron. Ako kasi, minsan dala kong panyo eh. Nung umalis ako, nung sumakay ako ng aeroplano, napadalahan ako ng 4 na panyo. Gamitin mo lahat ng panyo ko. Sa iyo na lahat ito, malilinis to. Pwede sa akin na lang na to. Oh, gamitin mo. Then, kumain ka muna. Ayoko yung pagkain mo, ayoko yung cheese. Walang lasa lahat eh. Anong kinain mo mula nung dumating ka? Wala. Pwede ba inumin mo itong gatas? May gatas na gano'ng kalaki. Non-fat milk. Inubos niya. Sabi niya, masarap pala to. Sabi ko, ubusin mo yan. Kailangan mo ng pampalakas. Namimiss ko yung daing, munggo. So yung mga basic foods na kanin ang hinahanap niya. So, sige lang, maghanap tayo ng paraan na mabibigyan ka yan. So, ang una kong tanong sa kanya, Mayor, ito ba ang pinakamabigat mo na krisis sa buhay mo? Ganun niya yung kamay niya sa akin. Tignan mo yung kamay ko. Yung kamay niya puro ang daming guhit. Puro guhit lahat. Wala kang makikita. Sabi niya, Bong, ako lahat ng problema na daanan ko. Okay ako. Pero ito pinakamahirap. Sinabi ko sa kanya, hindi. COVID na pinakamahirap. Baliwala ito sa COVID. Hindi mo alam kung anong COVID, hindi mo alam ang kalaban mo, hindi mo alam ang gamot. Ilan ang taong mawawala. Kapeli, susugan ko lang. Nabanggit ni E.S. Medjotea pagdating nila dun sa The Hague, sinabi niya na wala silang kaalam-alam kung saan dadalhin si dating Pangulong Duterte. Hindi nila alam kung ano yung saang ospital, ano yung contact details. Tama po ba, E.S.? No? Now, Pinangako sa magmula po nung sa biyahe ni Pangulo, or the FPRRD sa Hong Kong para po yung meet up with the OFWs, mga kababayan natin, ka-Yvette. Napunta tayo doon sa pag-arrive niya sa Pilipinas na naging nakakagulat, nakakasindak yung nangyari doon. Gusto ko susugan lang po kay Secretary Medjotea. Noong nangyari na nga po yan, yung arrival, yung pangaharas at hindi pagkilala sa tamang proseso, nakaka-insulto to bilang abogado na alam naman natin na kailangan, sabi nga ni Attorney Yvette, na dapat may waran. Pero hindi nila kinilala yung proseso eh. Secretary Medjotea, what were your thoughts and emotion during this moment na talagang nakita ninyo? Tapos susugang ko na lang din para tuloy-tuloy po yung sagot ninyo. Tapos meron po bang mga moments that stood out as particularly tense or critical, Attorney? Alam mo lahat ng panahon ng tense, very tense and critical. Kasi ang nakasalalay ang karapatan ng isang akusado. No? Lahat violate. No? From the basic right to counsel. No? The basic right to counsel. Ang presidente mismo ang kausap nung General Torre. I want to talk to my daughter. No? At the very least, nagtanong man lang sana siya sa Undersecretary of Justice.
or sa Chief State Prosecutor na gusto niyo makausap. Assuming na hindi niya alam yon, as a general, na right to counsel is the right of every Filipino under our Constitution. Beyond his pay grade daw.